Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot din. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ayon naman kay Roque, wala pang maisog rally sa Davao City ay hindi na nito gusto ang Vice Presidente. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Bago pa man magkaroon ng rally sa Maisog, bad shot na po sa inyo ang VP Sara. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Inamin naman ni Vice President Sara Duterte na hindi naman maling magpahayag ng kanyang saloobin si unang ginang Liza Marcos. Pero yun lang at wala naman anayang kinalaman sa kanyang mandato bilang Vice Presidente ang mga pinagsasabi nito sa naging interview ng isang broadcaster. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Sabi ni Vice President Sara, sila na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang mag-uusap patungkol sa bagay na ito. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Ipinunto din ni Vice President Sara na mas makabubuting ituon na lang ang pansin sa pagresolba sa iba't ibang problema na kinakaharap ng bansa. Inihalimbawa niya ang mataas na presyo ng mga bilihin, di maayos na supply ng tubig at kuryente, idagdag pa ang muling paglaganap ng droga at terorismo. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad.